magandang gabi. Hello, Ma'am Kai. Gandang gabi sa lahat po sa online ngayon sa Senior City at saka sa manonood later on. Magandang gabi po. Is another episode ng Senior City. Pang ilan, Berna? Ayan, nasa pang-episode number 8 na po tayo ngayon. At salamat po sa pag-tune in kasama namin para po sa episode na 'to. At ang Senior City episode po natin ngayon ay pinamagatang Girls Just Wanna Have Fun in Science. In celebration po ito ng ating International Day of Women and Girls in Science sa darating po na February 10. So medyo advanced tayo ngayon. At ang tema po for this year para po sa celebration na 'to ay Unpacking STEM Careers, Her Voice in Science. At siyempre, ang Senior City Kwentuhan po is into our 6th year na, and originally po co-hosted po ito nila Ma'am Girlie Villariba and Sir Ed De La Torre. At ngayon po sa kasalukuyan, simultaneously live stream po tayo sa ating iba't ibang Facebook pages po ng ating mga partners tulad po dyan yung Inet Philippines, yung Senior City, yung Senior sa panahon ng COVID, Lapis o SISO, and of course po ang PRRM. Ayan. Yan. So, yan nga po ang ating blue to pink na poster ngayong gabi. At last week, pink din tayo no? Dahil in the pink of health sa pulses. Ngayon ay pink pa rin at blue naman din. So girls just wanna have fun in science. At ating pong panauhin at tagapagsalita sa gabi nito. Kaibigan po namin to ni Berna, nakasama po namin sa projects at sa mga paglalakbay. Kasama po namin siya. Ay, i-welcome po natin isang agricultural engineer, si Miss Giselle Domingo. Hi, Giselle. Palakpakan. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat, G. Nakasama ka namin at pinaunlakan mo ang aming invitation. Alam naming busy-busy kayo. Si G po ay nagtatrabaho sa gobyerno, particularly sa Department of Agriculture, sa Bureau of Soils and Water Management o BSWM. Yan po ang kanyang pinasukang unit ng gobyerno. Mamaya, ipapaliwanag niya sa atin bakit siya dito napunta o paano siyang napunta sa BSWM. Sige, Burns, let's take it away. Yes, ayan. So, ang tema pa naman po natin this month is it's a date. Pero since pangalawa na natin to, so for the second time around, it's a date po with Giselle May Domingo. Ayan. And katulad ko po, pinakabata sa PRM, si G din po ay isa sa mga pinakabata po ng DA, BSWM. Ayan. Ganun ba, G? Talaga? Noon po, pero Mabuti na lang noon, last year. May mga, na po tayo, may mga mas bata pa po. Ayan, very good. Opo. Ayan. Ayun, G. So, unang tanong. Tanong ka agad? Sorry. Sige, unang tanong sa ating contestant. Candidate number 1. Ayan. Hindi lang, G. Parang ikwento mo lang sa amin, like, paano ka napunta sa STEM? Like, naging hilig mo ba talaga yon? Or sino yung nag-influence sa'yo para magkaroon ng interest sa science in particular? Paano nagsimula yung spark na yun na, okay, dito ako? Sa iyong buhay. Oo. Bali, siya, noon, hindi ko talaga gusto si engineering kasi meron po talaga akong ibang course na gusto, which is yung una talaga ay accountancy po. Wow. Then, yung next po nun ay si Edu. Then, dahil sabi po nila meron daw po, kumbaga, scholarship. So, ginrab po natin itong si Ag-Eng. Pero paano ko po ba nalaman si Ag-Eng? Taga Bulacan po ako, diba? Tapos, pag po kasi natin naririnig si Ag-Eng, ang sinasabi nila, si Ag-Eng ay pareho kay agriculture. Mostly po na nakakarinig niyan, sasabihin nila, ano ang Ag-Eng? Diba agriculture yon? Ganon. So, dun pa lang po, parang sabi ko, parang, meron pong nakapagsabi sa akin during no Boy Scout po, si Engineer Kelvin Tamyao, yan po, kung nanonood man po siya. Siya po yung sa akin na sabi na, bakit hindi mo itry yung Ag-Eng?
Sabi niya, may scholarship yon. So, i-grab mo, sabi niya. Then, nung syempre, hindi po tayo ganong ka mayroong meron pong finance. So, Kakayanan. ang ginawa po ay parang sabi ko, sige, wag na lang accountancy, wag na lang edu. Sabi ko, hanap na lang po tayo ng merong scholarship. Sabi ko. So, yung time po na yon, year 2015, during naghanap ako ng scholarship, nakita ko po itong si Ag-Eng. And yung po pala, kaya po sila nag-open ng scholarship regarding Ag-Eng ay kasi wala pong Takers. kakaroon ng interest sa course na yon dahil sa sobrang mahal at sa sobrang hirap. By the way po, ako po ay graduate ng Nueva Vizcaya State University. Ano nga ulit? Nueva Vizcaya State University. Yay! So, yun po. So, parang sabi nila, sige, sabi namin na mag-a-apply ako ng agricultural engineering kahit sabi ko, laki akong Bulacan at hindi ako parang na-prone. Na-prone sa Na-expose. agriculture or kaya Oo. na-expose. Parang sabi ko, ma'am, parang kaya ko ba to? Sabi ko na gano'n. So, dun po nag-start yung lahat na i-give up natin si accountancy. Then, nag-proceed po tayo dito kay agricultural engineering. So, yun po. Pero syempre, nung nandun ka na, Nung nandun na ako, ma'am, sabi kasi nila, engineering, madaming math. Sabi po, dahil nga favorite natin si math subject nung Kasi elementary. accountancy din. Sige, punta tayo engineering kasi sabi may scholarship na. Meron pang bukod sa scholarship, madami pang math. Ma'am, pagdating ko dun, hindi naman math. Alam mo, sabi, puro science. May physics 1, may physics 2, may mechanics, may strength of materials. Sunod-sunod, ma'am. right. Then dumating ako dun sa point na third year na ako. Sabi ko, parang ayoko na. Ganon. Opo, parang ayoko na. Sabi ko, mag-e-educ na lang ako. Tapos, na-realize ko, ma'am, kasi, sayang, kapag ka third year ka na, lilipat ka ulit, so magba-back to zero ka. Sabi ko, Lord, kung ano't ano man mangyari, ikaw na bahala. So, nakarating po tayo ng fourth year, napunta po tayo sa mga sabihin nating circle of friends na talagang ang ganda kasi parang wala silang ibang inisip kundi mag-aral ng mag-aral. Tas dumating po tayo sa point na nahahatak na lang din tayo mag-aral. Then wala na po sa utak natin yung mag-shift, then tinuloy hanggang sa nakagraduate po. Yun po yung naging story. So, yun, ma'am. Ganun pala. Wala nang poster, no? O nga, sorry, kalimutan ka. Yun ang kwento kung bakit ka Opo. napunta sa... Tapos, dahil taga Nueva Vizcaya ang mga kamag-anak mo, doon ka nag-aral sa NVSU. Opo, di ba parang ang layo from Bulacan to Nueva Vizcaya? Kasi ma'am, dito sa Bulacan wala daw po offered nun except for dun sa may Ildefonso. Ildefonso. Opo, sa Ildefonso po. From Bukawi to Ildefonso, malayo. So, kaya nag-Vizcaya ka kasi mas malaki. Opo, kasi from Solano tapos Bayumbong malapit lang po. Mga 45 po na. Then yung tinutuluyan ko naman po, din po sa part ni La Mama. Sa Solano. Opo, kaya para sa akin, mas malapit po yun kung hindi po kasi akong tao na yung laging nagbo-boarding, parang gano'n. Mas prefer ko po yung nagko-come. Umuwi sa bahay. Opo. Okay. Kaya si G, bumabiyahe from Quezon City papuntang Bulacan. Sa trabaho naman. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Mamaya na yun sa trabaho. So, parang may mga circumstances na nagdala sa'yo sa career ng agricultural engineering. Nice. Okay. Ayun po, dahil po yun dun kay Kuya Kelvin na talagang sabi, hindi ka nag-apply, try mo lang, baka maganda, baka worth it sa'yo. Yung pala ma'am kasi, year 2015, parang isa lang yung, year 2014, bago kami pumasok, parang ang pagkakatanda ko, yung sinabi niya sa akin, isang tao lang yung graduate that time. Wow, Kaya talaga?
Kaya Oh. parang sabi nila, kailangan natin dagdagan. So, yung parang naging result din po sa problem na yun ay nag-open sila ng scholarship. Sige, babalikan kita tungkol dyan mamaya. Meanwhile, may tanong pa si Berna. Yes. Sabihan mo lang ako, Jay, kung pwede ko nang i-share yung PowerPoint mo. Or Oo sundan mo. nga. Oo. Baka pwede tayo magsimula doon. Sige. Para ganito ni G ang larawan ng kanyang buhay. Oh my God, ano yan? Nung Ano nakita ko yan, yung ma'am? pinakaunang, Graph kung saan, bakit siguro ito yung nagiging problema kung Okay, yan, maganda bakit yan. parang, ma'am, parang bakit hindi kilala yung agricultural and biosystem sa iba't ibang lugar? Kasi eto nga, ma'am, year 2010, mababa yung passing rate or kaya, I mean, hindi naman sobrang baba, pero kasi ayon dito sa data na nakuha ko, year 2010, 213 lang yung pumasa out of 475 takers. May So, licensure exams kasi ang Opo, okay. for agricultural and Oo. biosystem engineers. So, year 2010, ma'am, yun lang yung kumuha, 475 lang. nationwide na to, no? Nationwide. Opo, full po yan. So, year 2011, medyo tumaas, naging 502. Year 2012, 530. And hanggang sa year, recently lang po, Oo. na 2024. At meron na po tayong takers na from 400, naging 2,625 na po. So, ibig sabihin, ma'am, tumataas siya Right. as the year pass by po. Oo. Okay? Oo. So, ang total po lahat niyan ngayon ay 7,617 or 44.56% out of all the passers po. So, ibig sabihin, ma'am, yun lang po yung merong abe dito sa Philippines na 7,617 and we are blessed po kasi isa po tayo doon. Yeah. Ano yung ABE? Agricultural and Biosystem Engineer. Actually, Biosystem ma'am, yung nag-umpisa po yan, agricultural engineering Oo. Then, dahil nagkaroon po tayo ng batas, minandate po nila yung agricultural and biosystems engineer. Kaya lahat po ng mga nagre-renew, lahat po ng new curriculum na rin po ito na agricultural and biosystems na po yun nakalagay din sa license. Bali, actually si Abe ay parang ang hirap talaga. Oo. Hirap talaga, ma'am, kasi ang passing rate ng board exam ay 70%, pero dapat hindi bababa yung isang area mo sa 55%. So, yun po. Tatlong areas yung meron tayo. Area 1, agricultural for machineries. Tapos, area 2, soil and water management or conservation engineering. Then, yung area 3 po ay farm electrification engineering. So, Farm yun electrification. Opo. So, yun po yung sinasabi nila na parang isa din po yung nagustuhan ko kay Abe kasi sabi nila si Abe daw ay jack of all trades. Yun po yung pinaka-term sa amin ni Kuya Kelvin before. Then, dahil nga tayo ay papasok doon, hindi nga po natin alam kung ano po si Abe. Hindi po tayo familiar. So, si jack of all trades na sinasabi, so for example, meron po tayong subject kasi na AutoCAD, which is gagawa din po tayo ng floor plan ng bahay kung saan, di ba po, kaya din siyang gawin ni civil engineer. At architect. Opo. Then, yung susunod po doon, meron din naman po tayong surveying, which is ginagawa din po ni geodetic engineer naman. Yeah. Oo nga, Opo. So, kaya tayo, tinawag na jack of all trades. Ang baba po nung reason na yon, pero parang kung sa atin po na estudyante, kung aaralin po natin yung mga skills na yon, pwede din po nating maging source of income someday. Unlike na si civil engineer, hindi nila magagawa yung pinaka-major ni Alvin na mag-design ng mga, for example, mag-design ng mga for machineries, for innovations, hindi din po magagawa ni geodetic. So, ayun na. Oo nga, oo. Yun po yung parang isang pinanghawakan ko na hindi tayo pwede mag-shift kasi nandito tayo sa jack of all trades. So, ulitin ko lang, G, napaka-interesting. So, yung ABEI, una, agricultural farm machinery.
Tama ba? Yung area 1, ma'am. Area 1, oo. Area Namin 2, soil and na. water. Opo, sale and Tapos 3, yung farm electrification. Opo. Pero Opo. yan Kaya ay sa exam lang. sa exam, ma'am, at the same time, meron po tayo tinatawag na yung mga subjects po or sa Okay. BOR. So, yung Okay. mga possible. Then, yun, ma'am, yung Nice. changes from nung nag-aaral ako, year 2015 to 2020, ang curriculum po namin, ang engineering ay good for 5 years. Oo. So, nung dumating po sa K-12, naging 4 years na lang po. So, may mga subject po sila na yun sa amin ay nakahiwalay, yun sa kanila ay sama-sama. I So, yun po see. yung nag-iba. Opo. And interesting din po makita at malaman din natin actually dito sa graph natin kung ilan naman yung number of takers at number of passers na mga babae naman dito sa ating graph. Meron kayang ganon, Giselle? Ma'am, to follow, pero To follow. kasi ma'am, Oo. yan yung trabaho ko noon. Nung Really? munisipyo pa ako, Oo. demographic I surveillance. Kung see. saan gumagawa din po ng ganyan. Ba't ka naman So, napunta sa demographic surveillance Agri-Eng? yun, before ako mag-take ng board doon. Before. So, Saan to? Saang bayan? LGU, ma'am. LGU Ng naman. Bukawi, ma'am. Bukawi. Okay. Nag-serve tayo doon as job order. So may LGU experience ka rin pala, ano? Opo. From Wow. ma'am? From government Yeah. to private Local. to government. Ano yung private mo, G? Yung private ko po nun before yung ma'am, yung Boomgrow. So, Yeah. Opo, si hydroponic. So, Oo. meron po yata ako na-share kay Burns na Amen. ibang feature ng hydroponic. Oo. Nakasend ko lang po. So, ma'am, i-share ko din po yung hydroponic. Sige. Yeah. Sige, ma'am. Ito kilala ko pa. Sige. Ma'am, yan, consultation yan. Oo. So, paano po yung transition natin from students na naging employee na? Ma'am, nung sa hydroponics naman po before, isa siyang private company, which is international company naman siya. So, yung tinatawag na Boomgrow. So, sa Philippines, first time magkaroon ng ganon, which is naka-container ban siya, naka-controlled environment system siya. So, ayan, yan po yung mga ng mga na-harvest po namin dito. Ano yan? Lettuce? Lechugas? Yes, ma'am. Lettuce. Ayan po ay basil. Ay, natatandaan mo. Basil, ma'am. So, ayan po yung mga... Na seedlings? Opo, from seeds. Then, ang work ko po dyan, ako po ay isang junior agronomist. Okay. So, from seeds siya, then hanggang sa lumaki na siya, kayo po yung magme-maintain. Right. After, magpa-plant, maintain, then deliver. Yun po yung naging trabaho. So, yan po ay purple factories. So, yan po yung shot dun sa labas. Talagang controlled siya, ma'am. Bali, siya? Bibilangin po ay nasa less than 10,000 yung laman yan. Pero before po akong umalis, na i-renovate siya. So, more than 10,000 na po. Wow. Heads. Wow. Yan po kay agronomist, so kailangan po natin i-monitor yung lightning niya, yung ultimo yung carbon dioxide. So lahat po yun napapasok sa science. So yun po yung kagandahan ni agricultural engineering kasi kahit anong field, pwedeng mapa-agricultural ka, pwedeng mapa-engineering ka, nandun ka sa field na yun. So yun po ginagawa po namin dyan before, magpa-plant ka, after mo ng plant, i-maintain mo, after na maintain, i-deliver mo. So, hindi lang po yan, may mga ibang mga nationality dahil na international company siya, may mga pumupunta sa atin na mga foreigner, tapos kami po as junior agronomist yung magdi-discuss kung ano nangyayari dito sa loob. Then, after po nun, baka pwede nilang tawagan yung mismong Boomgrow, then magde-decide sila na bumili na rin ng farm machineries. So, nag-start po siya sa Malaysia. So, yun po yung pinaka-ano. Gaano katagal ka dyan? Ma'am, less than 1 year lang. Less than 1. Ma'am, ang reason ng pag-alis ko siguro, parang sobrang nakakapagod from Bulacan
to Pasay. Pasay po siya. So, ang naging ano po namin dyan, naging client po namin dyan ay si Marriott Hotel, kung familiar po kayo. Wow, yes, yes. Hotel. High-end. Oo. Po yung client namin before dyan. Then, after po nun, siguro sobrang nakakapagod. Yung pasok po ay from 9 a.m. to 6 p.m. Then, nakakauwi po ako mga 10 na, mga 11 na. So, hindi na nakaya ng katawan ko. Oo. Aside from that, ma'am, to be honest, parang siguro naghanap din ng challenge. Ah, Challenge. hindi na challenging. Challenge. Oo. Kasi kung agronomist ka, Right. titignan mo kasi kailangan po kasi ni Abby ngayon ng CPT points, yung parang Yeah, kailangan oo. Continuing mag- professional development. Ganyan, no? Opo, Oo. mag-renew ng license. And naisip ko, kung dun lang po ako, paano ko po mai-apply yung profession ko? Parang okay lang naman po na may license doon. Kaya lang parang alam mo yun, ma'am, hindi ko siya magagamit talaga kasi wala naman silang pa-seminar, more on hands-on po sila. So yun, ma'am, yun po siguro yung naging ano ko kung bakit ako nag-apply sa iba. And ma'am, di after nun, nung nag-apply ako, edi dahil tayo po ay tambay sa Facebook, ayan, scroll. Nahanap niya. Scroll. Mahanap po natin. Ang sabi po ay project coordinator naman po. Pero sabi, naka-assign kay BSWM, pero kay PRRM po talaga. Parang naging dual. Parang ang assign agency mo lang ay kay BSWM, pero yung yung kontrata mo na kay PRRM. Yes. So sabi ko nun, ma'am, to be honest, ma'am, hindi ko talaga alam na national yung in-applyan. Hindi ko National alam. DA. Opo, kasi ang sabi po nila, pagka licensed engineer kasi sabi nila parang, ay, nandiyan na yung big responsibility. Pag the word engineer po, di ba, pag license, bawat kilos mo, nakasalali yung lisensya mo. E di ngayon, ma'am, ako, parang babae, kasi di ba sinasabi nila more on engineer ay lalaki. Di ba, ma'am? Parang pagka babae, for me, nakakatakot mag-apply kay provincial, nakakatakot mag-apply kay regional, mas nakakatakot mag-apply kay national. Dahil parang ako ay hindi masyadong maalam kung ano yung basta that time gusto ko lang makahanap ng ibang trabaho. Gusto talaga, hindi kailangan, ma'am. Kasi okay naman sila sa pasahod, okay din naman yung knowledge doon. So gusto ko lang, ma'am. Hindi ako nag-research kung ano yun. So, yun lang yung part ko doon na parang siguro. Apply ng apply. Opo, parang yun din yun siguro yung way ni Lord para sabihin, itong batang to takot kasi mag-apply. Huwag ko kayang sabihin na yun yung ina-apply. So, ayun ma'am, bali ang nakalagay sa description ay sabi with background in GIS. Sabi lang ma'am, with background. O hindi naman sinabing expert ka, hindi naman sinabing na-experience mo Yes. yung sobrang expertise ka dun sa GIS. Hindi ang ginawa ma'am, with background, sabi ko, meron naman kaming subject niyan. Sabi ko, ma'am, nag-apply ako. Nag-apply ako na hindi ko alam na national. Then, nagkaroon na ng parang sorting ng applicants. Nasama ako. After ng sorting, merong sinabi na mag-exam. After ng exam, pumasok. Nakapasa. After ng exam din, nagkaroon ng interview. Tapos, nung tumawag naman, sabi, na-hired na ako. Ngayon, ma'am, paano ko nalaman na national? Pumunta ako nun sa school ko, din sa university. So, sobrang excited ko. Sa NVSU? Okay. Sa professor ko, ma'am. Okay. Then, sabi ng professor ko, hindi mo alam na central office yon? Sabi niya, hindi mo alam na national yon? Sabi niya, di ma'am sa akin, bakit pa ako magbaback out? Na-hired na ako. Parang wala na. Tuloy na to. Diretso na to. Nandito na ako. So, yun po yung naging ko naman. Naging parang, andun na. Ang lakas na ng loob natin kahit hindi natin alam. Pero sa part ko naman, ma'am, dahil nga sinabing with background lang, syempre, nung na-hired na ako, ma'am, inaral ko. Inaral ko ulit kung paano mag-GIS kasi yun yung kailangan sa trabaho.
binalikan ko lahat ng modules, kung paano yon nag-research, gano'n din. Wow. Then, happy naman po ako nun kasi nag-offer din po noon si GSITV dun sa division po namin, Algebra System Information Division. Technology Okay, Division. yes, I think. So, yun po tama po ba? Parang ganun, ma'am, GSITV. So, yun, ma'am, nag-offer sila sa akin ng training ng Advanced GIS. So, Wow. ayun, ma'am, parang nakiliti yung utak ko na Oo. from, ma'am, ang laki din ng adjustment ko kasi from nagtatanim ka, physical work, tapos pupunta ka sa bureau, biglang parang utak na yung gagana. So, skills na yung gagana. Kahit nakaupo ka lang, pag tayo mo, pagod na pagod ka na. So, ganun yung naging transition that time. Then, dito naman po sa naging work ko, yun po, from government, naging private, then government ulit. Dito naman po ako nakaranas ng, thank you po. Dito naman po ako nakaranas Hilig. alam mo yun, mag-aeroplano. Mag-aeroplano. Meron ka bang picture dyan? Wala yata. Wala. Sige, Wala sige. yung picture niya na ang laki ng bag niya. Work natin, Ay, oo, ang laki ng backpack ni Giselle noon. pinaka-first, ma'am. So, ayun po, kasi niloloko nila ako na sabi, aakyat daw ng bundok. So, as first timer, ma'am, alangan aakyat ng bundok, magmamaleta ba ako? So, ang binitbit ko, yung malaki. Ang kaso, ma'am, hindi nila sinabi, sabi, may limit. Dahil sabi ko nun, first time ko, what if umulan? What if malamig doon? So, ang dami kong what if. Nagdala ko ng extra sapatos. Nagdala ako ng makakapal na kumot, yung mga jogging pants ko. So, yun po. Nagtatawanan mo ako na ni Sir Ed. Sabi niya, Gigi, dinala mo na ba yung buong bahay niyo? So, Handang-handa. Ready tayo, ma'am. So, naging work naman po natin doon from, lagi nga po binibiro ni Sir Ed, sabi niya, Gigi, kumakausap na ng tao. Noon, halaman lang yung kinakausap mo. Ngayon, tao na. So, ayun, ma'am, from yun po, yun din yung transition na yun din yung parang naging challenge sa akin na from halaman lang yung kausap to maraming group na na tao, mga matataas na rin na tao, mga stakeholders na rin. Tapos may mga farmers na din po tayo nakakasama. So, ayan po, during consultation yan ng ating land degradation. So, yun po yung minamapa po natin. From NAMRIA, ibaba pa po kay DA, then yun po, magka-color coding po tayo. So, ayun naman po yung mga courtesy calls natin at saka mga focus group discussion. So, yun pong ginagawa po natin dito sa work na to. Meron po tayo na-generate na data ng land degradation. So, dito po sa land degradation na to, i-clarify natin or titignan natin, i-verify natin kung yun bang data natin ng year 2015 to 2020, talaga bang land degradation yung nangyayari sa lugar ngayon. So, kaya po tayo nag-conduct ng mga ground validation, magpapalipad tayo ng mga drone para makakuha ng aerial shot nila. So, yun po. By din po sa ating focus group discussion with partner po syempre si PRRM. So, pumupunta po tayo sa Luzon, Visayas, Mindanao ay nagkakonduct po ng ground validation / consultation. So, paano po natin na-selecto? So, may data po tayo from dito sa land degradation natin. Ngayon, meron po kasi tayong tinatawag na 17 negative trends kung saan yun yung parang standard format ng UNCCD na kung saan iba't ibang ano mo muna, Giselle, ano yung UNCCD? United Nations Convention to Combat Desertification po. Ayun. Kumbaga si BSWM po ay siya yung naging focal po ng ating ng focal agency po ng UNCCD sa Philippines. So si Philippines po ay sorry po sa aso. Okay lang. Di naman masyado. Kung iba't iba pong mga bansa para maging systematic yung pagpapasa ng report ay kailangan meron silang standard na sinusunod. Yun po yung lumabas na 17 negative trends. So upon pagbaba po ng ating land degradation na data, titignan po natin alin doon yung
out of 17 negative trends, ano po yung pinakamataas? Top 4, yung pinakamataas dun sa part na yun. Then yun po yung i-validate. So, ayun po yung naging trabaho natin from dun lang nagtatanim, pupunta tayo dito kay consultation, magsasabi, magpe-present ng mga ano natin, ng mga nakalap nating mga na i-generate nating maps. Then after po nun, ground validation, kung may mga katanungan si farmers, sasagutin natin. Pag hindi po natin kinayang sagutin, kasi sabi po nila ay mas matataas po yung knowledge sa atin ng mga farmers. So, hindi po sila welcome. Yung iba, ma'am, hindi ko po nila lahat, pero parang meron po talaga yung strict sa paniniwala na eto dapat yung gawin. So, yun po. So, bali, pag po ganon, sasabihan na lang po natin, i-discuss pa rin po natin kung ano po si SLM or si Sustainable Land Management. So, pag po talagang hindi na kinaya, tatawagin po natin yung si PRRM kasi syempre ma'am, kung sa experience, meron din po silang mas malalim. Kasi ako ma'am ay bago lang. So, yun lang yung kaya kong i-share kung ano lang yung alam ko. So, pagka hindi pa rin po sila na parang naniniwala, so meron po kasing iba na parang sasabihin na, ano yung FPJ? Ano yung fermented fruit juice, sasabihin nila. Parang din na, tatawagin ko na po si Sir Tolit, magdidiscuss. So, yun din po. Parang, ang saya ma'am kasi farmers, in simple way, pagdating mo doon, magsasabi ka kung ano nangyayari sa buong mundo. Hindi, buong mundo, buong Pilipinas, kung ano nangyayari din sa buong Pilipinas. Then after nun ma'am, parang sila, gugustuhin din nilang mag-contribute ng solution nila in simple way. So yun po yung parang nakakaano naman na sobrang nakakapagod po mag-validate, magpunta sa iba't ibang lugar, yung biyahe ng paikot-ikot sa bundok. So, Mga G, yung parang yung kwento mo, naaaliw ako sa kwento mo kasi yung una pagpunta mo sa Agri-Eng ay hindi naman yung originally opo, intended mong kurso, no? Tapos, napunta ka sa iba't ibang kumpanya at ahensya kung saan ka nagtrabaho, opo, government, private government. Tapos, ikaw na agricultural engineer na babae ay opo, ah maganda yung naging journey mo. Tapos pinapakita ng kwento mo na hindi lang mesa at papel at computer ang kaharap mo, kundi sa iyong trabaho bilang agricultural engineer ay malaking bahagi at equally important na bahagi ang magpunta sa komunidad, makipag-usap sa mga iba pang agricultural practitioners tulad ng magsasaka, mga NGO workers, na kung saan natuto ka rin sa kanila ng mas marami pa. Tanong ko lang, G, nung nasa university ka, ano yung karanasan mo bilang babaeng nag-aaral ng Agri-Eng? Marami ba kayong babaeng estudyanteng nag-aral at paano kayo tinanggap o paano yung naging pag-treat sa inyo? ayun ma'am. Ano, bali to be honest ma'am, pagpasok namin first year, ay, ang dami. Ang Daming dami kasi, girls? ang dami namin nag-enroll ma'am. Parang half of Nag-enroll. that ay girl. Tapos Oh. ngayon, half of that ay girls. So, umabot po kami ng 70 plus. Pero alam ko po na natatandaan ko po 2 sections pa nun. Then after po nun, nung naging third year na po, ma'am, aanim kami sa isang section. Oh my God, Third year na kami, so ma'am. kung parang Ngayon. from 35, naging 6, gano'n, more or less Opo, 35, parang naging ganun, ma'am. Parang more than 35. more than Tapos 35. pagdating ng third year namin, naging anim Anim. kami. Oh. Parang dun sa anim na yun ay 2 lang yata yung lalaki. So, 4 kami. So, yun, dun po sa anim na yun, kami po yung naging circle of friends. Kami po Oh, yung I talagang see. na yun, ma'am. Nakagraduate kayong lahat. Opo, ma'am. Oh, Ayun, nice. sabi nila ano, pag kasi si Ag-eng ay, di ba mostly sabi lalaki, bakit ka nag-Ag-eng, bakit yan? Kasi mama, sabi kasi nila, talaga ma'am, nung unang-una, sabi nila, Ag-eng pang bukid, sabi. Kaya parang, meron din yung part of me na, bakit ganun yung perception ng tao? Perspective ng tao, di ba? Bakit pag Ag-eng bukid agad? Hindi ba pwedeng office? Hindi ba pwedeng sa iba naman? Bakit Or halo, no?
Opo. Then yung pinaka-challenge nun sa akin, ma'am, as babae, naku, ma'am, talaga sinasabi ko sa 'di ba, ma'am, Ano? ako ay from Bulacan, ta's nalipat ng Vizcaya. So, ibig sabihin, ma'am, hindi ko talaga alam yung mga technical term ng farming, dun sa mga farms. Dun ako parang nahirapan na, ano ba 'to? Tapos Hmm. ultimo, yun naman po yung maganda dun sa university namin kasi nile-let nila kaming pag-drive-in ng tractor. So, nagkaroon kami Talaga? ng Ang mga saya. driving. That time talagang putik kung putik, ma'am. So, Yeah. ayun. Tapos yung meron din po yung parang water pump na kailangan naming paandarin na talagang sukong-suko na yung braso mo kaya lang mamimili ka kung 5 or ano ka eh. Yung poso na gano'n? Hindi, ma'am, yung Ah, parang ano siya, parang water, hindi, ma'am, pump eh, hindi parang poso. ikutin mo na gano'n Okay, talaga. okay, okay, okay. Parang parang Ah. mag-run siya. So, ayun, ma'am, parang sabi ko na dahil nga may mga barkada ako na mostly babae din, kinakaya nila. Sabi ko, why not nakayanin ko? Sabi ko. Oh. Tapos sabi nila, ma'am, pag engineering, kailangan tres lang. Kailangan Diba? ano? Tres. Kasi ma'am, may standard. Tres. Parang sa Parang pasa sobrang lang. okay na yung Oo, tres. oo, Pero oo. napunta ako dun sa barkada ko na yun. Parang sabi nila kasi na, bakit ka mag-i-aim ng tres kung kaya mo pang itaas yung sarili? So, parang dun ko na po in-enjoy na parang imbis na magmukha ko na, hala, magshi-shift na ako, ganito, ganyan. Kasi wala na yung iba kong barkada kasi nalipat na ng section. So, why not na, sige, dito tayo. Sige, mag-try Maswerte, tayo. maswerte ka Sige, rin sa mga naging kaibigan mo, ano? po. Sabi ko nga, Saan kayo sabi ko, pataas? nandito Oo. ako sa nandito ako sa university na to para hindi sundin yung, hindi para, ano yun, ma'am, parang lumipat na yung iba, kailangan ko din lumipat para sumunod sa kanila. Kung hindi parang, Go with the ang flow. hirap nung kasi, ma'am, Oo. di ba, Oo. parang Mm. iniwan ako ng parents ko dun sa Vizcaya, sa lahat Oo. sila nandito ako lang. Bakit ko pa pagsisiksikan yung sarili ko sa ibang sections? Eh, hindi naman yun yung goal ko na pumunta doon. Ang goal ko para makagraduate, para mag-engineer. Then parang Um, sabi ko, parang ang sarap sa pakiramdam na pag ikaw ay parang may engineer na yung parents mo, kaya kahit sobrang hirap, ma'am, na parang, alam mo yun, parang nung board exam, ma'am, talagang kailangan kong imaginein yung ganito, kailangan kong imaginein yung ganyan, kasi nga, ma'am, hindi naman ako talagang lumaki dun sa farm, sa farm, dun sa ano, hindi ka lumaki sa farm. Oh lumaki my sa God. farm. So, ayun, yun, ma'am, parang sa part ko, binibigyan ako Mm-mm. nila mama ng pera para mag-aral. Why not na gawin ko din yung part ko bilang anak na, sige, pag hindi mo alam, i-research mo. Pag hindi mo alam, manood ka ng video. Pag hindi mo alam, madami kang ibang Diligence. mga ano pa, mga parang sources na pwede mong gamitin. So, yun po, parang hindi yun yung term na babae ka lang, pero babae ka. Parang ganun. Kasi Ganda naman yan. pantay eh. Pantay. Oo, di ba? Lahat tayo parang depende kung siguro kung ganong kasipag mag-review that time during board exam. Pero at the end of the day, hindi naman nakalagay dun na girl ka, boy ka, ito Yeah, yung life mo. yeah. Hindi nakalagay dun eh. Mm, Nakalagay mm. dun agricultural and business and Yeah. and at the end of the day, meron pa rin po kadugtong yung pangalan. Yan. Sabi nga, ang ganda ng sinabi ni Chick. Hindi nga naman nakalagay dun kung babae ka o lalaki ka sa ABE or sa pagla-license. It's, Opo. di ba? Si Berna, marami yung tanong. Oh. Yes. Dun pa lang sa thinking na parang, lalaki lang dapat kapag nasa engineering ka. So, sa experience mo parang narinig mo siya outside of school, eh. Pero No, sa loob ng school, 4 kayong babae, 2 lalaki, wow naman. Pero, siguro yung question ko dun, naniniwala ka ba na may sapat na oportunidad yung mga kababaihan, hindi lang sa Agri-Eg kundi sa in general sa larangan ng STEM? Mm. oo naman. Kasi, sige, for example, hindi lang, mag-focus po tayo dito kay Ag-Eg kasi Mm. lalayo pa ba ako. So, ngayon, ma'am, as of now po ay meron lang po tayong Yes. 7,617 engineers. Mm. So, bali, base po sa na-search ko, as
by 2028, meron po kasing tinatawag na ABE roadmap. Bali, by 2028, kailangan pa daw po Forecasting. makaproduce ng 5,000 agricultural engineer. So, ibig sabihin, ma'am, dito pa lang sa field na to, napakarami ng opportunity. Sobra. Kasi ilan yung kailangan nating, ano, di ba? Parang ang dami pa nating land resources, ang dami pa nating kailangan Mm. parang i-rehabilitate, parang ganun, ma'am. Parang sabi ko nga, parang dito pa lang sa field na to, ganito lang yung number ng agricultural engineering sa Philippines. So, ibig sabihin, parang madami pang pwedeng opportunities na mangyari. Regardless kung ikaw ay lalaki, kung ikaw ay babae. Pero ma'am, di ba pagka babae talaga ay parang sobrang matindi ang dedikasyon yan. Oo. Parang nandyan yung parang gusto kong gawin to, kakayanin ko to kahit babae ako. Kasi Parang hoda sila. di ba ma'am, parang Oo. kahit hindi porke lalaki sila lang yung makakagawa. Ngayon kasi ma'am parang pantay na So, ibig lahat. So, sabihin mo, G, yung 5,000 na kailangan na yun by 2028 ay isang malaking, kumbaga, malaking oportunidad for opo, both girls and boys na opo, nasa agricultural engineering courses. Ngayon kasi dapat by 2028, either nakagraduate na sila or, di ba? So yung mga nag-aaral ngayon, may future na nag-aabang sa kanila. opo. Ganun. Trabaho. Trabaho. Madami kasi Career. ano ma'am, Mm-mm. parang ang sabi din ay parang required sa bawat LGU na magkaroon ng separate na agricultural ABE. and marine system na na Oo. division or kaya section dun See? sa Wow. LGU, ma'am. Kaya Oo. sobrang in demand din ni Oo, AgEg. no? Yes. Oo, Yan. that should be sufficient parang come on or attraction na hindi ka lang magkakatrabaho, makaka-contribute ka pa dun sa ABE roadmap na sinasabi. At saka Mm. dagdag ko rin po na nakikita ko din yung opportunity sa ABEC kasi hindi naman sa pagkukumpara pero mas napapansin ko na mas empathetic ang mga kababaihan sa pakikipagsalamuha sa community over sa mga kalalakihan na pasikat-sikat na parang ano. Pero hindi ko na naman din nilalahat. So, kaya siguro fino-front ka nila Sir Ed, nila Engineer Ed na ayan na si G, na-accomplish niya, nagkaroon na siya ng self-confidence kasi kinakausap niya yung hindi lang yung mga kapwa niya government Employees. employee, kundi pati rin yung mga nasa rural areas talaga, yung mga farmers, yung mga asawa ng farmers, yung mga farm workers sa farm, and iba pang Kabataan ba? mga kabataan, may Oo. mga anak po, ganyan. So, yeah, very big opportunity. So, ano din, follow up ko lang din yan sa question na yan. So, parang since nakikita mo na may malaking opportunity talaga ang mga kababaihan sa AgEg o sa ABE. So, ano naman yung mga sa tingin mong kailangang baguhin or ano pa yung kailangang pagpabutihin sa tingin mo para mas mahikayat yung mga maraming kababaihan na yung pumasok sa karera ng AgEg, 'di ba? Kasi malaki Ano, yung opportunity. Bukod sa ah, scholarships. Yeah. scholarship. Ano ma'am, unang-una kailangan baguhin nila yung mindset. Yung mindset na tanggalin nila sa isip nila na babae ako, mostly nakukuhanin engineer na lalaki, Mm. tanggalin nila yon. Pangalawa ma'am, kasi pagka tinanggal nila yung mindset na yun, lalakas yung loob nila na eto yung skills ko, eto yung may ganito akong galing, eto yung strength ko. I-disregard muna nila yung weakness nila pero hindi naman yung pangmatagalan. Gawin na lang po nila na for example, may weakness sila na makipagsalamuha sa tao. Parang mag-isip sila ng paraan paano nila paano nila mas maaanuhan po, parang malalagpasan yung weakness na yun. Hindi mag-umpisa siya ng dalawang sabi niya, tatlong munang tao, ganun ma'am. Then yung pangalawa ma'am, syempre kailangan mag-aral maigi. Mag-aral maigi kasi sabi Tama. nila sa engineering, ang nakaka-afford lang daw diyan ay yung mga mayayaman or kaya may mga may pera.
di ba ma'am? Pero sa atin po kasi ay sobrang madami nga pong ino-offer na scholarship, especially po sa my state universities. Meron pong tinatawag na CHED-YAAN, meron din po dyan yung DAACEF or Department of Agriculture, Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. So yun po yung naging scholarship ko before. So, opo, nag-o-offer po yun sa mga agriculture students. So, kung may mga ibang babae or mga ibang tao na naiisip na, ay, wag na lang engineering kasi mahal. Meron po yun. So, bali, ibibigay po talaga nila yon para maging tulong po sa pag-aaral. Then, ano pa po ba? Siyempre, kailangan lang talaga ng lakas ng loob. Kasi, hindi natin magagawa yung isang bagay kung tayo ay magpapakulong lang sa ating comfort zone. So, kailangan din nating lumabas para ma-maximize po natin kung baka may skills pa ako na ganito. Baka may skills pa ako na ganyan. And syempre po, kailangan meron din pong parang sasalihan ka ng mga seminars, ng mga trainings, para hindi ka mag stop dun sa learnings na eto lang. Kailangan ko pang madagdagan. Hindi porke na nakagraduate na naging engineer na, ay, hindi na tayo kukuha na ganito. Hindi po. Pero dapat maging open pa rin po sila sa kukuha sila ng mga iba pong mga trainings, kung may mga ina-offer mga mas matataas pa po sa kanila na sa position na, uy, umatin ka sa ganito, umatin ka sa ganyan. Mas itake po nila yun na as opportunity, hindi parang nakakatamad, huwag na lang. Parang ganon. Hindi po dapat ganon. Kailangan nandun po yung thinking na pupunta ako dito kasi madami akong matututunan na hindi ko pa alam. Would you Ayun, say, ma'am. G, na isang pang-engganyo din ay yung pangangailangan din ng Pilipinas, ng ating bansa, yung ating mga probinsya, lalong-lalo na sa rural areas, may pangangailangan din talaga na mas maraming makatulong sa field of agricultural development, sa field of biosystems development or engineering, ay Opo. makakatulong talaga. Sige nga. Yes, ma'am. Kasi ma'am, hindi po natatapos ang ating tinatawag na innovation. So, dire-diretso yan, gugulong yan. So, habang tumatagal yung panahon, may mga nai-invento na bago. So, ngayon, ma'am, hindi na ako lalayo. Yung tinatawag nila na solar power irrigated system. Kung Okay. saan, ito siyang project ng ating bureau na sabi ay kailangan daw Muslim ni Ag-eng. So, yun pa lang. Ma'am, ang dami na parang Correct. ang dami na possible na maging work ni Ag-eng. Oo. So, hindi po tayo na parang dahil nakukunti lang po tayo, mas marami pong opportunity na mas nangangailangan. Kasi yun nga po, meron nga pong ibang mga field ng engineers na hindi naman nila nagagawa yung ating majors. So parang yun sa atin po, pwede po siguro tayong mag-serve as consultant, gagawa tayo ng floor plan, edi another income din po ulit yun. Or kaya Okay. magpapasurvey kahit agricultural engineering, pero kung meron din naman po talagang sapat na skills at saka mga training, why not na yun din po yung gagawin nila. So, marami po talagang income na Nakakaingat. Parang gusto kong mag-ag-eng tuloy. Ayun lang Kumbaga, po yung sinabi nila sa amin. No? Oo. Kumbaga, ma'am, having the end mile in mind, yung matatap na buhay sa rural areas, yung parang, yun yung magigain ng mga kabataan na pumasok sa ABE or sa AG-EG. Parang win-win situation kasi may trabaho na sila. Alam mo yun, nakakatulong pa sila sa mga mas nangangailangan. Kasi yung mga kunwari, yung mga big contractors o yung mga big equipments, hindi naman kailangan yan ng mga rural areas kasi maliit lang yung ano nila, yung Farms. yung farms nila, 'di ba? Na parang sapat lang para mag-supply sa ganito o para sa kanila din to be exact. So hindi kailangan ng mga innovations natin ngayon, kundi kailangan ng mga panibago na mas akma sa Mas pangangailangan ng appropriate. sitwasyon doon sa pangangailangan ng bawat rural communities na meron tayo dito sa Pilipinas. Oo nga. Tama nga si G, no, yung innovations na hindi natatapos. Mm. Halimbawa, G, nung may nabisita kaming farm na ang ganda talaga ng mga farm equipment nila. Pero syempre hindi siya ganun kalaki, mas maliliit siya, pero parang pwede pa natin siyang i-adapt sa small farm sa Pilipinas o para sa mga farmers groups na
maliit lang ang pwedeng ipangkapital. So, pwede ba silang mag-fabricate ng farm equipment, di ba? Meron tayo ng Philmec na nasa Muñoz, Nueva Ecija. Muñoz ba? Muñoz, Nueva Ecija, na pwedeng isang ahensya ng gobyerno na pwedeng mas maging active at mag-support sa ganitong mga klaseng innovations. Hihintayin namin, G, ang innovation mo. Ayun. So, ayun, Sige, yun Bert, may ano ka pa kay G? Ako may isa pa akong tanong kay G, pero baka meron ka rin, Burns. Ano po, mensahe niya sa mga kabataan? Ayan. Ay, hindi, bago yung mensahe na yon, tatanungin ko muna, G. Sa napili mo, actually, ang pinili mo ay accountancy, pero napunta ka sa agricultural engineering at tingin Po. namin sa mga, edu ka pala, tapos agri-eng. Pero tingin namin sa mga ngiti mo, ay masaya, natutuwa ka sa ginagawa mo. Pero yun nga, masaya ka ba sa ginagawa mo? Kung nasa Oo, syempre. Kasi ma'am, yun nga, nandun po ako sa point na ng life ko na parang ang ganda kasi nire-direct ako ni Lord. Kumbaga, ito yung gusto ko, kaya lang parang pinadaan niya ako sa sobrang hirap na sitwasyon. Then, at the same time, nung eto na, may work na ako. Pero yung pinaka-fulfillment po dun, ma'am, ay parang eto lang yung age ko, pero kung makatulong ako sa iba't ibang mga tao, kumbaga para bang big achievement na yun sa akin, ma'am, napupunta ako din sa lugar na yun. Tapos, aalis ka, pagka-alis mo, nakangiti sila kasi kahit pa paano may maiiwan kang knowledge sa kanila na ito pala yung dapat gawin para mapangalagaan yung lupa ko. Hindi lang po yung parang sa kanila yung mga katulong, parang unti-unti, kahit pachi-pachi, ma'am, nakakatulong ka na parang, ay, ito lang ako, tapos pwede akong makatulong, pwede akong mangyari dito, pwedeng mas mapalaki na ulit yung parang mas maging okay ulit si Mother Earth. Parang ganun, ma'am. Kaya parang, okay lang Wow. na, Lord, sige, thank you, kasi okay lang kahit nire-direct mo ako as ag-ing. Pero ngayon, mas nakakatulong na din po ako sa mga farmers natin. Kasi ma'am, yun po yung pinakamahirap abutin pag tayo nasa national. Ang hirap, parang nandun yung takot nila mag-ask ng para bang ng tulong kung sobrang taas. So, nandun tayo pagka pupunta tayo sa kanila, ay ma'am, salamat kasi bumaba kayo dito sa amin. So, ay Oh, ma'am, kaya para kahit nakakapagod, kahit sobrang ma'am, kasi walang oras yung gising at ang tulog natin 'pag nasa po tayo. Naranasan ko yeah. yan, Oo. Miss Berna, around validation. So ayan, alis tayo madaling araw, uuwi tayo. Pero yun nga po, kapalit po nun yung mga ngiti ng ating mga farmers at Diba? mga Nakakataba ng puso. O Opo. sige, mensahe mo daw sa kabataan ngayon. Ang message ko sa mga kabataan ngayon ay siyempre, 'wag tayong matakot na humanap ng ibang trabaho kung hindi na kayo satisfy. Kasi parang nag hindi, para yun yung naranasan ko noon na parang nandun yun sa utak ko na baka may iba pang trabaho na pwede pang gawin. So, hindi po ako natakot nun kahit permanent na that time, then lilipat tayo dun sa hindi natin alam kasi ang sabi po nun ay 1 year lang. So, 1 year lang po sa atin nun, di ba? Parang, sige, lipat tayo. Pero nung paglipat ko naman po doon, mas marami akong nalaman, mas marami akong natutunan, mas marami pong nai-apply. Then, aside po doon, parang sabi kasi nila, kailangan isipin mo maigi kung saan ka magtatrabaho. So, kung hindi ka man masaya dun sa trabaho na yun at lilipat ka sa iba, isipin mo kung ano yung dapat mong matutunan dun sa work na pinanggalingan mo na pwede mong i-adapt sa bago mong trabaho. So, yung isa pa pong advice doon ay parang wag 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 niyong isipin na kayo ay babae lang. So, ayun po talaga kasi 'pag inisip mo 'yan, "Ay babae lang ako." Ay mas siya yung papaboran kasi lalaki siya, mas marami siyang puwedeng gawin kaysa sa'kin. Unti-unti pati yung thinking niyo maaapektuhan yung sarili niyo, yun yung magiging action na imbis na nga po na yun yung parang hindi ka naman gano'n, pero dahil yun yung inisip mo, yun yung magiging action mo, yun yung mangyayari sa'yo. So, iwasan po natin yun, tanggalin po natin sa mindset na na babae ka lang, kailangan isa kang babae.
mas madami ka. Meron kang kayang gawin na hindi nila kayang gawin. So, yun po. Tapos, syempre, mag-aral. Yun kasi, mag-aral na hanggat may nagpapaaral, i-take po natin yung opportunity pa mag-aral. Kasi mostly po ng state university natin ngayon ay libre. So, yun din po, sobrang laki po ng help nun sa atin. Pero, syempre, dapat po natin talagang hindi abusuhin. Parang mas maging thankful po tayo kasi meron po silang binibigay na ganong opportunity. At isipin po natin na parang bawal kang mapagod para sa pamilya mo, para sa magulang mo. Kahit yun na lang yung point na kailangan ganitong age, gusto kong maibigay sa kanila yung ganitong buhay. Mahirap, oo. Pero pag nandun ka na sa sitwasyon na yon, parang ang sarap sa pakiramdam kasi, eto na yung pinagpaguran mo, ganon. Tapos, ano pa po ba? Wag matakot sumubok ng iba or yun nga po, lalabas ng comfort zone. And syempre, kailangan din pong maging open pa rin po sa mga learnings. Kung kinakailangan mag-aral ulit. Hindi ba? Yung parang yun lang yung parang ma'am, kung gusto mag-training kasi parang pagka nandun ka na sa point na yun, hindi ka na po matatakot na lumabas sa comfort zone kasi alam mong may bala ka na. Parang alam mo na may knowledge ka na, alam mo na yan, na pagdaanan mo na yan noon. So, ayun mo. Alam ko marami ka pang sasabihin. Pero ang na-pick up ko sa sinabi mo, una, be bold or be bolder. Maging matapang, wag matakot. Tapos, break the mindset of gender stereotyping. Alisin sa isip yung nakagawian nating pag-iisip sa babae at lalaki. Pangatlo, yung study. Sabi mo nga, lahat naman tayo kahit sa anong edad ay dapat patuloy ang pag-aaral. At yun ang mensahe ng Senior City, lifelong learning. At panglima, pang-apat kang sinabi, break the stereotype, study. Naalala ko yung kanta ng SB19, yung mapa. Yung pagiging grateful sa inyong mga magulang o kung sinong nag-alaga sa inyo at ibalik yung binigay sa inyo na pagkalinga at pagmamahal. Ganda ng message ni G. At may isa tayo ipalabas na video na mag-uugnay sa mga naging karanasan ni G. Ito yung nakita ni Bern. Sige Berns, ikaw ang mag-introduce. Yes po. So, etong may mga nakita po kasi kami mga Pinay aspiring, inspiring inventors na mga magbento ng mga sustainable equipments and technologies na makakatulong, again, bringing back the rural development, makakatulong sa rural communities. And isa po sa mga napili namin is itong kay Miss Aisa Mihenyo. And siya po ay gumawa ng sustainable alternative lighting, which is salt. And nakadesenyo po ito para mag-provide po ng mas affordable na lighting solutions gamit po ang salt water. And ang equipment niya lang po ay glass of water lang, tapos mga 2 tablespoon ata ng asin. And etong invention po niya ay eco-friendly na para po sa mga local communities na may limited access lang po sa electricity. At pero may abundance naman pagdating sa saltwater resources, lalo na po yung mga natin nasa coastal areas or coastal communities. So ayun po, panoorin po natin tong video na to. 1 minute lang po ito. Okay, hindi siya gumagana. Ulit. And maliban po dyan, si Aisa din po ay, etong invention niya po actually ay nanalo ng awards from the US President Obama sa 2015 APEC CEO Summit kasi nilaban po itong invention niya at nabigyan po ng recognition. A local startup has come up with a lamp powered by nothing else but water and table salt. Let's watch this. This is the salt lamp. It's a sustainable, ecologically designed lantern activated by seawater, salt water. I live with the tribe for about a couple of weeks.
And I learned that they don't have access to electricity. They have to go down the mountain and buy kerosene for their lamps. So yung mga batang nag-aaral, pag uwi nila sa bahay, wala silang kuryente, wala silang ilaw, so gasera yung ginagamit. How hard and difficult it is for them to live without access to electricity. And in turn, motivate me and inspire me to create and do something about it. There's the prayers of people who live in districts with no electricity supply. I really can't believe it. It's amazing that the light turns on just from salt and water. It's very bright. This is just so great. It's not just about getting out a product. It's about changing the lives of people. That's our main goal. Yan po. At marami pa tayong makikitang ganyan, mga Pinay sa STEM, women and girls in science, technology, engineering, and maths. At ang magandang halimbawa natin ngayong gabi ay si Giselle May Domingo. At dyan po natatapos ang ating Senior City episode ngayong gabi. Baka gusto magpasalamat ni Giselle or may huling salita mula kay Giselle? Ayun po, maraming salamat po kasi sa Thank you. opportunity po na pinagkaloob niyo po sa akin na ma-share yung aking mga ideas o mga napagdaanan po para makarating dito sa Agricultural and Biosystem. Maraming salamat din, Giselle Burns. Yes po, hanggang sa muli. Magkita-kita po tayo sa next Saturday kasi po ang pag-uusapan po natin ay patungkol naman po sa, alam naman po natin this year is another wave for election sa darating po na Mayo. So ang pag-uusapan po natin ay ano po ang kalagahan ng party list system. So ayun po. Maraming salamat ulit, G. Magandang Thank you gabi po. sa inyong lahat.